I can say now with confidence na magnanakaw si Leni Robredo. Kita mo tong profile picture ko. This is the best example on how fragile the achievement of Leni Robredo because of the duplicity nitong mga supporters niya and hypocrisy. Yung mga minimal achievement ni Leni Robredo are now all meaningless. Ilang beses ba siya nakatanggap ng unmodified opinion from COA? 3. O based na rin sa kanyang mga supporters, hindi ito basihan na walang korupsyon. Tama? And ang notice of disallowance ay number 1 para sa kanila, proof na corrupt ang isang politician. And lo and behold, Leni Robredo received a notice of disallowance way back in 2022. And if we dissect, Ma'am Joey, sa TikTok, dinisect namin tong kanyang Ma'am Joey, COA report. This person, I can say now with confidence na magnanakaw si Leni Robredo. So nakita Ma'am Joey na she spent, the office of the Vice President under Leni Robredo, spent more than 3 million pesos for candies doon sa kanyang liquidation. Nag-spend siya, bumili siya ng 2 camera worth more than 500,000. Walang model, walang specification. Tapos ito pa Ma'am Joey, back in 2019, meron siyang 13 million worth na walang resibo. 2019 pa lang yan guys. From 2019 until 2022, check nyo yung kanyang COA report. Mismo COA Ma'am Joey, may comment doon sa sa summary Pero hindi sila finag. So I'm not sure kung sino kakampi niyan doon sa COA. But guys, bumili to ng worth 600,000 na t-shirts. O nag-liquidate siya Ma'am Joey ng candy, 27 pesos each. Those were flagged by those were flagged by COA. Na-flag siya Ma'am Joey pero wala siyang notice of disallowance after, which we find it weird. Sa 2022 lang siya nagka-notice of disallowance. So yung pinangahawakan nyo na malinis na government, even Ma'am Joey, yung Angat Buhay, walang clear beneficiary. That I know. Bumili siya ng washing machine, 18 units ng washing machine. Para saan? Walang resibo. Okay guys, siya rin yung bumili ng Land Rover worth 3 million pesos. Kaya yung pinangahawakan yung pagkasanto ng kumag na to, basag na guys. Basag na. Tapos ngayon, you are going to strip down the identity that you build up around Marcoses. Kasi kailangan yung makipag-alay. Because of what? Because of your fear na magkakaroon ng Duterte president again. Naku Ma'am Joey, basag na basag. Mabasa nyo. Mayroon pa siya dito Ma'am Joey. Give me a few seconds Ma'am Joey. Ang sabi dito sa nakalagay dito, candies worth 3,023,800 pesos. Anong program ito na kailangan ng 3 million pesos worth na candy? Ipaliwanag nyo to ngayon. Kaya mga pinklawan na nang buburaot dito sa live ni Ma'am Joey. Saan napunta itong candies na to? O Band-Aid. Ang dami Ma'am Joey. Washing machine, 19 units. No cost declared. Water dispenser, 7 units. No cost declared. O, nasaan to? So para nakahatado lang yung presyo niyan? Yes Ma'am Joey, nako. Magkano yung ginastos for those? Dito nga Ma'am Joey, wala nakalagay. Hindi, yung total na ginastos. 2 million. 2,764,000. Yung ibang mga minimal na mga 100,000, 300,000 nandoon. Pero itong 19 units ng washing machine and 7 units ng water dispenser, walang presyo. Okay, eto pa. Meron siyang worth na, kasi Ma'am Joey sa FB, tinitrigger ko na yun. Alam mo naman Ma'am Joey, galing ako sa Pinkel. So I'm all in. All out na to for for Tatay Digong. Okay, ito pa Ma'am Joey. Of audited 174 selected transaction for the accounts, training and representation expenses, 112 or 64.37% amounting to 13,369,922.64 pesos were not supported with the required OR or SI from suppliers, service providers required. 13 million, magnanakaw si Leni Robredo. Walang resibo, no? Walang resibo. Tapos tangina kayo, sorry Joy. Galit na galit kayo kay Grace Piatos na may resibo. O, nasaan na? Nasaan na si Nasaan na yung kupal na yun? Nawala ka bigla. Yang itong santo nyo, santo ng demonyo. Walang direct beneficiary ang Angat Buhay. Na-flag din ng COA yan. Walang mga pangalan ng beneficiaries ang Tanga Buhay.
ni Lenny Robredo. Kaya, well, Ma'am Joey, kasi may nag-message sa amin, naka-live kami sa TikTok, sabi nila, kinukuyog ka daw dito ng mga tinklawan. So this is the perfect time to make these idiots realize na yung pinangahawakan yung achievement ni Lenny Robredo, basag. Ngayon, tanggalin natin ang achievement ni VP Sara, tanggalin natin ang unmodified opinion at ang kanyang achievement under BBM administration, meron pa rin siyang pinangahawakan, which is the Davao City. Si Lenny, tanggalin niya yung mga achievement niya. Anong achievement niya? Dahil lang siya ay produkto ng necropolitics. He is a failed attempt to emulate a Corazon Aquino presidency, taking advantage ng pagkamatay ng kanyang asawa. Namatay lang yung asawa, presidente na. Ganyan kayo kabobo. Mga putang ina nila. Galit si Mono. The hypocrisy talaga and duplicity. True. Hindi nyo ba nagigets? Yung movement Actually, nyo lost its purpose. Long time ago, si Edwin Hamora, nung hindi pa siya baliw, tiningnan niya yan, ni-review niya yung annual audit report ni Lenny Robredo. Tapos meron siya dong finding. Kasi naman yan, accountant naman yan si Edwin Hamore. Tapos may mga point out siya doon na sinabi niya, itong items na to, this need to be further substantiated. Ito dapat na-flag, nakakataka, bakit hindi na-flag, ganyan. Yung mga ganong etchos na mga ganong etchos. Meron siya magandang post niyan before Yan si Edwin Hamora. Nung hindi pa siya baliw. 3 million pesos worth ng candy? Sinong buhay ang umangat doon? Sige nga. 3 million pesos na candy? Yes, Ma'am Joey. Baka naman for the entire 6 years. No, Ma'am Joey, this is flagged on Saan yung 2019. 3 million pesos worth of candy? Sa yan, COA documents yan, Yung document to, Ma'am Joey. Yung pinresyohan nila yung candy ng 5 pesos each. Anong candy yan? Baka naman Royce candy pala yan na bigay sa akin ni Ma'am Tin Takahashi. Thank you very much. Pero ito talaga, Ma'am Joey, no, yung dito talaga ako natuwa. Yung washing machine, 19 units, walang presyo. Water dispenser, 7 units, wala rin presyo. Grabe ang issue ngayon sa Pilipinas, no? Parang lahat gagawin para mawala yung utak ng mga tao sa mga totoong issues ng bayan. What kind of disgusting people these are? Yung 18 Marines, nirisk na nilang ang buhay nila legally and physically because they are now the central target of everyone they mentioned in their affidavit. Tinatakot-takot na sila. They're talking about male-maletang pera na sila mismo ang nagkarga sa mga sasakyan, eroplano at whatnot. Pagkatapos yung mga pink, ang talagang effort nila sa pagtatanggol, dangal ni Ann Curtis. Diba? And that's why people will not, real people, the majority of people will not be with that. Yung misogyny, wala naman. That's not a real issue for everyday people. Kung real issue sa inyo yung misogyny, is Inday Sara, araw-araw ninyong binibigyan ng misogynistic remarks. Correct. Diba? Let's call a spade a spade. Parang, pero ang hilig kasi nila mag-goal posting, hindi yung misogyny kasi ganito, bakla. Moving the goalpost, diba? Don't sweat on the small stuff. Another line from the COA report, okay? OVP's budget for survey, research, exploration, and development expenses totaling 25 million pesos was not utilized for the intended purpose due to its failure to obtain suitable project proposal. Mga buwaka ng ina nyo, magnanakaw si Lenny Robredo. Yun lang, Ma'am Joy, Ma'am Sa. Salamat po. Okay, thank you, Mono. Yun, has something to do with the implementation. Ibig sabihin, hindi niya nagawa yung intended. Humingi siya ng budget, hindi niya na-implement yung project niya. Para doon, hindi niya ginawa. So, ibig sabihin, there's a failure in planning.